Psalm chapter 12 verse 6 and 7. The words of the Lord are pure words, as a silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Preserve? Paano preserve ang Bible? Kung ang original scripture ay pinagbawal, tapos sinunog pa at sinira noong unang kapanahunan. Kapatid, kung yan din ang katanungan na nasa isip mo ngayon, mag-honest daily ka, dinadaya ka ng kaaway. Kaya, pakinggan mo ang katotohanan na nagpapatunay na ang King James Bible na gamit natin ngayon ang nag-iisa at natatanging preserved na salita ng Diyos. Ayon sa Psalms chapter 12 verse 6 and 7, ang salita ng Panginoon ay dalisay na mga salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno ng lupa, 7 beses sinalang sa apoy at dinalisay. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ayon sa pangako ng Diyos, ano nga ba ang preserve? The words, hindi lang ang books, chapters, thoughts, concept o sense, kundi ang kanyang buong salita. Ito ang preserve. Ito ang extent o lawak ng preservation. Ano naman ang agent of preservation o sino ang nag-preserve? Walang iba kundi ang Diyos. Thou, siya ang agent ng preservation. Siya ang nag-preserve ng kanyang dalisay na salita. Pero, hanggang kailan naman preserve ang salita ng Diyos? Ano ang period ng preservation? Ang period ng preservation ay forever. Preserve ng Diyos ang kanyang salita magpasawalang hanggan paman. Yan ang pangako ng Diyos. Sige, isipin mo, bakit binigay ng Diyos carefully and meticulously ang kanyang natatanging salita? Tapos, hahayaan na lang itong masira, matupok, at mawala sa paglipas ng panahon? Ano ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 14? I know that whatsoever God doeth shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear before Him. Isa pa, ang pangako ng Diyos sa Matthew chapter 5 verse 18, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Tignan mo, wala kahit isang tuldok o kudlit man ang mawawala sa batas ng Diyos sa kanyang salita. Pero, di ba kung iisipin may mga nabago at naitagdag na salita sa Bible kasi nga may mga words sa Greek at Hebrew na wala exact na katumba sa wikang Ingles. Kaya naman, dyan papasok ang application of faith. Timothy quoted Deuteronomy chapter 25 verse 4 but uses some different words. Also, sa New Testament, the Holy Spirit uses a slightly different wording comparing Deuteronomy chapter 8 verse 3 and Luke chapter 4 verse 4. Pero walang aalis o nabagong mensahe. Ang salita ng Diyos ay mananatiling kanyang salita, whether it was topic or translated. Ang pananampalataya na mismo ang nagpapunggol that God will keep His promise to preserve His word. Dumako naman tayo sa iba't ibang pananaw sa preservation. Una, preservation as a book. Ang pananaw na ito ay naniniwala na ang Biblia ay na-preserve lamang sa loob ng 3,500 hanggang 1,900 years. Pagkatapos itong isulat, after nun, naglaho na ang mga kasulatan at gumamit na lamang ng mga reference sa ibang mga kasulatan. Pangalawa, preservation as a text. Ang pananaw naman na ito ay nagsasabing preserve lamang ng Diyos ang biblical text at naniniwala ang authorized version ay isa lamang translation at may mga faults o may mga kamalian. Kaya nga tinatanggap nito ang paggamit ng New King James Version as the up-to-date version ng King James Bible.
Pangatlo, preservation as translation. Ito naman ang posisyon na ating tinatayuan. Ang pananaw na ito ay pinser ng Diyos hindi lamang hanggang 1,900 years, hindi lamang hanggang sa Greek and Hebrew biblical text, kundi hanggang sa translation ng authorized King James Bible. So ngayon, kung iniisip mo na kung sa dinami-dami ng mga version ng Biblia, kagaya ng NIV, ESV, RV, etc., bakit King James Version ang preserved translation? Ang kasaysayan ang nagpapatunay sa pangangalaga ng Diyos sa King James Bible sa dalawang larangan, physical perpetuity at textual purity. Kagaya ng tanong na gumugulo sa iyong isipan, marami talagang pagkakataon na tinangka ni Satanas na sirain at alisin ang salita ng Diyos sa mundo. Kaya may mga ipinatupad na batas upang sunugin ang mga Biblia, lipunin ang mga mangangaral ng salita ng Diyos at ipagbawal o ipapatay ang mga magbabasa nito. Pero, kahanga-hanga at mahimalang iniingatan ng Diyos ang kanyang salita mula sa pagkawasak sa pagdaan ng mga panahon. Tara, suriin natin kung paano preserve ng Diyos ang Old Testament. Noong sinaw ng panahon, ang pangangalaga sa lumang tipan ay ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Ang mga kopya na ginagamit sa mga sinagog ay dapat isulat ayon sa tumpak ng mga tuntunin at kawastuhan. Anumang kopya na makitang may sira o may kamalian ay sinisira. Ito ang dahilan kung bakit wala na talaga ang mga sinaunang manuscripts. Pero ito rin ang nagagaranti ng accuracy ng mga nakasurvive na mga kasulatan. Ang bagong tipan naman ay pisikal na napanatili sa tulong ng mga simbahan at ang kasaysayan ang nagpapatunay sa katotohanan na ito. During the Dark Ages, maraming Kristiyano ang nanatiling tapat at pinanatili ang mga kasulatan. Ang mga lumang bersyon ng Latin ay ginamit ng mga Kristiyano sa kanluran na hindi yumuko sa otoridad ng Roma tulad ng mga Donatista at mga Albigenses. Ang mga Waldenses naman ay kabilang sa mga unang tao sa Europa na nagkaroon ng salitang banal na kasulatan. Pinanatili ang dalisay na katotohanan sa kabila ng pag-uusig at ang kanilang mga teksto ay naka-impluensya at ginamit ng mga tagasalin ng Biblia noong 1611. Walang duda na alam ng mga nag-aaral ng kasaysayan ng simbahan na ang mga Donatista, Albigenses at Waldenses ay kabilang sa mga naunang ninuno ng mga Baptist. Ang mga Baptist ang ginamit ng Diyos upang mapanatili ang physical perpetuity ng kanyang salita. Ang bagong tipan ay napanatili sa loob ng sangay ng sangkakristyanuhan na nagsasalita ng Griego. Ang tradisyon ng wika at impluensya ng nagresulta sa maingat na pagpapasa ng New Testament text. Ang dahilan kung bakit naingatan ang salita ng Diyos sa silangan. Ngayon naman kapatid, ating alamin ang kadalisayan ng teksto ng Biblia. Si Satanas ay patuloy nagtatangkang sirain ang salita ng Diyos. Ito ay sa paraan ng textual corruption. Siya ay nagtagumpay sa paggawa ng huwad ng Biblia. Ngunit, pangako ng Diyos, patuloy niyang iingatan ang dalisay na anyo ng Biblia. Una, ang preservation ng Diyos sa teksto ng lumang tipan. Ang mga eskreba ay nanindigan na ang Diyos ang higit na nangangalaga sa mga titik, pantig, at sa bawat kudlit ng kanyang mga salita. Sa transcription ng isang otorisadong manuskrito ay may mga patakaran na pinatupad. Ito ang mga ilan sa mga Talmudic rules ng textual transcription. Kapag ang isang manuskrito ay nakopya, anang tama at nararapat ayon sa Talmudic rules, ito ay tinatanggap bilang authentic at itinuturing na katumbas na halaga sa isang kopya. Ikalawa, ang preservation ng Diyos sa teksto ng Bagong Tipan. Walang universal na hanay ng mga alituntunin ang ginawa para sa Bagong Tipan, ngunit ito ay maliwanag na may mahusay na pag-iingat sa mga kadahilanan na ang mga unang taon ng Kristyanismo ay malakas na naimpluwensyahan ng kaugalian at tradisyon ng mga Hudyo. Dahil may ebidensya na sineryoso ang pagkopya ng mga manuskripto. Nagkaroon ng maraming salungatan sa pagitan ng mga teksto, ngunit marami pa rin ang may layunin na suriin ang mga pagkakaiba. Dumako naman tayo sa chain of transmission ng Old Testament autographs hanggang maging authorized King James Version. Makikita natin yan dito sa chart. Ang mga Masoretes na hango sa salitang tradisyon ay mga Jewish scholars na inalaan ang kanilang buong buhay sa pagtatransmit ng pure Hebrew Testament text. Ito ang mga mahahalagang Masoretic na manuskrito. Ito namang Dead Sea Scrolls ay nadiskubre ng isang Arabong bata sa isang kuweba malapit sa Dead Sea noong March 1947. 600 na biblical manuscripts ang nadiskubre rito at ang mga ito ay naging katunayan ng accuracy ng Masoretic text. Ang ilang bahagi ng Hebrew Masoretic text ay unang nilimbag noong 1477 AD. Ang pinakaunang Rabbinic Bible ay inilathala ni Daniel Bainbridge.
Ang pangalawang edisyon naman ay inilathala ni Benjamin. Hanggang ito ay matranslate sa Authorized King James Bible version. Subalit, patuloy na gustong ilihis ni Satanas ang mga tao sa totoo, preserve na salita ng Diyos. Kaya, noong 1937, si Cato ay gumawa ng edisyon ng Biblia Hebraica na sumunod sa Ben Asher text. Ito ay isang kurap at lumihis sa kasaysayang kasulatan. At dito, nagumpisa ang mga kurap na versions ng Biblia katulad ng NIV at New King James Version. Ito naman ang pagkakasunod-sunod ng translation ng New Testament autographs hanggang Authorized King James Version. Ang Greek text na isinalin ni Erasmus ay nakabase sa minuscule manuscript from the original copies of the Greek Vulgate. At siya hindi sumang-ayon sa corrupt na Latin Vulgate na gawa ng mga Romano-Katoliko. At itong Textus Receptus ni Erasmus ang naging basehan ng pag-translate ng Authorized King James Version na tumugma rin sa mga translations na nagmula sa Waldensians Bibles. Ang kapangyarihan at katotohanan mula sa pangako ng Panginoong Diyos na ang kanyang salita ay mananatiling iingatan at iniingatan sapagkat siya mismo ang may akda ng kanyang salita. Kapatid, kung ating babalikan ang kasaysayan, noong 1611, sa pangunguna ni King James ng Inglaterra, kasama ng mga dalubhasang iskolar, mula sa orihinal ay puro at pulido na naisali ng Biblia sa Ingles na ating yung tinatawag na King James Bible, na hindi nabahira ng anumang doktrina. Naglalaman at nagtuturo ang version ng Biblia na ito ng pinakadakilang mensahe ng kaligtasan, mga totoo at tamang doktrina at mga salita mismo ng Diyos na magbibigay sa atin ng revival sa araw-araw nating pamumuhay at paglingkod sa Kanya. Hindi kailanman ito magdudulot ng korupsyon, paggalito at kompromiso katulad ng ibang version ng Biblia. Ngayon naman, narito ang ilan sa mga kilalang tao sa kasaysayan na ginamit ng Diyos upang ang King James Bible ay mapreserba hanggang sa ating panahon ngayon at sa mga susunod pang panahon. Si John Bunyan ay nakilala bilang isang Baptist preacher. Ilang beses siyang nakulong dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit hindi ito naging hadlang para patuloy niya mapalaganap sa mga tao ang salita ng Diyos mula sa King James Bible. Si George Whitefield ay isang mangangaral na nakapangaral sa 100,000 kataon nang walang mikropono at naririnig sa 1 milya ang layo. Si George Miller ay nakilala sa pagpapakain ng 2,000 na ulila araw-araw. Sumuporta sa 163 na misyonero, nagbasa ng Biblia ng 200 na beses, naglakbay ng 200,000 milya na inabot ng 12 taong paglalakbay. Si Reverend John Rice ay isang Baptist pastor na naniniwala na ang misyon ng simbahan ay not to take care of Christians but to win souls. Si Reverend Jack Hiles ay isang Baptist pastor sa Hammond, Indiana na nakilala sa pangangaral ng King James Bible at pagkakaroon ng libo-libong miyembro ng simbahan na naiulat bilang most attended Baptist Church in US. Siya rin ay nagpasimula ng pagkakaroon ng church bus ministry na walang ibang hangarin kundi magdala ng mga tao sa bahay-sambahan at makapakinig ng salita ng Diyos. Siya ay isa sa mga tagapagtaguyod ng King James Bible 1611. Reverend Lloyd Baker ay isang magiting na misyonaryo. Naging pinuno ng Asian Baptist Clearinghouse, isang sentro ng serbisyo at clearinghouse para sa mga misyonaryong Pilipino at Asyano. Siya ay lingkod ng Diyos upang magkaroon ng gawain sa Bicol Region at Pasig, na naging sending church ng Christian Bible Baptist Church, San Pedro, Laguna. Walang ibang tanging gamit sa pangangaral kundi ang salita ng Diyos na King James Bible 1611. Si Dr. Ed Laurena ay pastor ng CBBC San Pedro, Laguna. Maraming Baptist pastors, preachers, and missionaries ang nagmula sa kanilang simbahan na nagsuko ng buhay at nakikita natin na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Isa na rito marahil ang pastor ng simbahan na ating kinabibilangan. Ano ang salita na kanilang pinanghawakan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pa na panahon? Ito ay walang iba kundi ang preserved Word of God na King James Bible. Tunay nga na napakabuti ng Diyos na gumamit siya ng pagkaraan at mga tao para mapreserba ang King James Bible at magkaroon ito ng matinding impact sa ating mga buhay at sa mga susunod pang henerasyon. Ito ay nabuo sa gabay ng banal na espiritu. Ginabayan ang mga tao. Pagsasalin ay perpekto. Sinubukan man ng mga kaaway mawala, palitan at sirain ito. Ang salita ng Diyos ay mananatili at di magigiba dahil siya ito mismo. Ito ay subok. Buhay ng marami ay binago. Huwag lang mag-alinlangan. Maging akbay ito ng iyong buhay. Maging tapat at mahalin natin ito. Ang pakay ng Diyos ay matupad.
pagbabago ng mga Kristiyano at kaligtasan ng mga tao na wala pa kay Kristo. There's